May mga sandali sa buhay na sa loob lamang ng 10 minuto, kayang-kayang mabago ang takbo ng tadhana ng isang tao. Noong umagang iyon sa gitna ng malawak na labi ng isang kumpanyang may daan-daang empleyado sa Makati, sinampal ako at napasubasob sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Sa harap ng gulat na mga mata ng napakaraming tao, ang gumawa nito sa akin ay hindi isang estranghero, kundi ang aking hipag si Dayan, isang makapangyarihang babaeng direktor, isang taong kinatatakutan at iginagalang ng lahat. Tiningnan niya ako ng may paghamak, ngumisi at nagsabi ng isang pangungusap na nagpatahimik sa buong labi. Mga katulad mo, malaking pabor na ang ipasok kita sa kumpanyang to. Hindi ako umiyak, hindi nagmakaawa, hindi nagpaliwanag. Tahimik lang akong tumayo, ipinagpag ang alikabok sa aking bestida, kinuha ang aking telepono, at gumawa ng isang tawag. Nang sabihin ko sa telepono, patalsikin mo ang direktor para sa akin. Humagalpak ng tawa si Dayan, isang tawang puno ng pang-aalipusta na umalingaw-ngaw sa buong labi. At sino ka sa akala mo ako ang batas dito? Ngunit hindi niya alam na iyon, na ang huling pagkakataon sa buhay niya na makakatawa siya ng ganoon. Dahil 10 minuto lang ang lumipas, nagsimulang gumuho ang lahat para sa kanya. Naaalala ko pa ng malinaw ang umagang iyon. Hindi pa gaanong tirik ang araw at ang labi ng kumpanya ay may amoy pa ng bagong linis na marmol. Inaayos ng mga receptionist ang kanilang mga maninipis na asul na corporate uniform. Ang tunog ng mga takong na tumatama sa sahig ay lumilikha ng isang pakiramdam ng karangyaan at panlalamig. Abala ang mga taong pumapasok at lumalabas. Lahat ay nagmamadali, lahat ay may ginagawa, at lahat ay may bakas ng tensyon sa kanilang mga mukha, isang tipikal na tanawin sa corporate world. Nakatayo ako sa harap ng salaming pintuan, mahigpit ang hawak sa aking bag, at huminga ng malalim. Hindi ito ang unang beses na pumasok ako sa kumpanyang ito, ngunit ito ang unang beses na papasok ako bilang isang miyembro ng pamilya. 3 buwan pa lang kaming kasal ng asawa ko, si Marco. Si Marco ay isang mabait at tahimik na lalaki, isang technical engineer sa kumpanyang pag-aari ng kanyang pamilya. Hindi siya ang may hawak ng kapangyarihan at lalong hindi siya ang paboritong anak. Siya yung tipo ng taong kontento na sa isang tahimik at payapang buhay. Iba ako. Hindi ako kailanman naniwala sa salitang payapa. Mula pa noong araw na ako'y naging manugang, malinaw na sa akin ang isang bagay. Hindi ako kailangan ng pamilyang ito. Ang biyenan kong babae, isang babaeng sanay sa karangyaan, ay tiningnan ako mula ulo hanggang paa noong una kaming magkita at sinabi lamang, hindi kami kapos sa pera sa pamilyang ito. Ang inaalala ko lang ay baka kapusin tayo sa taong marunong lumugar. Ang mga salitang iyon, kahit na marahan, ay kasing lamig ng yelo. At ang hipag ko, ang babaeng sasampal sa akin sa labi, ay hindi man lang sinubukang itago ang kanyang paghamak. Nakasuot siya ng isang itim na power suit na perpekto ang pagkakatahi. Ang buhok niya ay nakapusod ng mataas. At ang kanyang pulang kolorete ay matingkad, ang kanyang mga mata ay laging parang sumusuri sa isang murang produkto. Tiningnan niya ako, ngumisi at sinabing, so ikaw pala ang napangasawa ng kapatid ko. Puwede na. Ngumiti lang ako at yumuko. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil alam kong mas ligtas ang ngumiti kaysa magsalita sa mga sandaling iyon. Pagkatapos ng kasal, sinabihan ako ni Marco na mag-apply sa kumpanya. Mahinahon niyang sinabi, pumasok ka na para malapit tayo sa isa't isa, para sabay tayong umuwi. Tumango ako, pero alam ko sa puso ko hindi ako tinanggap dahil sa aking kakayahan. Nang matanggap ko ang email ng job offer, napakaikli at malamig ng nilalaman nito. Position Administrative Staff Kontrata Probationary. Nag-aproba, Diane Reyes, Chief Operating Officer. Ang pangalan ng hipag ko ay nasa ibaba. Noong umagang iyon, nag-south ako ng isang simpleng beige na bestida, sapatos na walang takong at sinikap na magmukhang ordinaryo, halos hindi kapansin-pansin. Ayokong makatawag ng pansin
Ayokong maging paksa ng tsismis. Ngunit tila ang aking presensya pa lang ay isa ng tinik. Pagpasok ko pa lang sa pinto agad na napunta sa akin ang ilang mga tingin. Narinig ko ang mga bulungan. Asawa ba yan ni Sir Marco? Yung bagong manugang. Narinig ko ayaw sa kanya ni Maam Dayan. Nagkunwari akong walang narinig. Dinala ako ng HR sa ikalimang palapag. Mahaba ang pasilyo, maliwanag ang mga puting ilaw. At ang aircon ay tuloy-tuloy ang andar na nagpapalamig sa aking balat. Sa bawat hakbang pakiramdam ko ay pumapasok ako sa isang lugar na hindi para sa akin. Hindi pa man ako nag-iinit sa upuan, nakatanggap na ako ng tawag mula sa internal line. Umakyat ka sa opisina ng direktor. Ngayon na. Isang malamig at tiyak na boses ng babae. Alam ko kung sino ang tumatawag. Ang opisina ng direktor ay nasa pinakamataas na palapag. May malaking pintong gawa sa kahoy salamin ang bintana. At sa harap ay may dalawang halaman na perpektong natabas na parang walang buhay. Kumatok ako at pumasok. Nakaupo ang hipag ko sa likod ng malawak na mesa. Tuwid ang likod, may hawak na ballpen at hindi man lang tumingala. Sa mesa may isang makapal na salansan ng mga dokumento na itinulak niya papalapit sa akin. Tapusin mo to lahat sa loob ng 3 araw. Natigilan ako. Opo, para po sa anong departamento ito? Tumingala siya at tiningnan ako na parang isang tanga. Para sa'yo. At ngumisi siya. Huwag mong isipin na dahil kapamilya ka, may special treatment ka. Walang exception dito. Tahimik kong kinuha ang mga dokumento. Bago pa ako makatalikod, may idinagdag siyang isang pangungusap, napakahina ng boses pero sapat na para marinig ko. Kung hindi mo kaya, umalis ka na lang. Huwag mo nang hintayin, pahirapan ka pa ng iba. Susamo sita, lumabas ako ng kwarto, yakap ang mabigat na salansaan ng papel. Mahaba pa rin ang pasilyo, maliwanag pa rin ang mga ilaw. Pero sa loob ko may isang bagay na unti-unting nagsimulang mabasag. Walang sino man sa kumpanya ang nakakaalam na hindi ako pumasok dito para umasa kanino man o para patunayan ang aking galing. Pumasok ako dito dahil kailangan kong makita mismo ang tunay na kulay ng mga taong may hawak ng kapangyarihan. At hindi ko inaasahan na mula sa araw na iyon unti-unti akong dinala ng aking mga hakbang patungo sa sandaling ako'y sasampalin sa gitna ng labi at doon magbabago ang lahat. Pagkatapos ng umagang iyon, opisyal na akong naging bahagi ng kumpanya. Ngunit hindi sa paraang karaniwang sinasabi ng mga tao na nagtatrabaho. Para akong isang aninong itinulak sa isang sulok tahimik na nabubuhay. Walang pakialam ang iba, ngunit laging pinagmamasdan. Ang aking mesa ay nasa dulo ng administrative office, malapit sa bintana. Kung umaga nakakasilaw ang sikat ng araw, kung hapon naman maputlang dilaw na liwanag ang tumatama sa mga salansan ng papel na mas mataas pa sa aking ulo. Ang printer ay umuugong buong araw at ang amoy ng tinta at bagong papel ay minsan nagpapasikip sa aking lalamunan. Ang trabaho ay hindi pangkaraniwan sa dami. Ang mga gawaing dapat sana'y hinahati sa 3 o 4 na tao ay ipinapasa lahat sa aking mesa. Mula sa data entry, pag-consolidate ng mga ulat hanggang sa pag-asikaso ng mga papeles sa iba't ibang departamento. Walang nagsasabi ng direkta, ngunit lahat ay nakakaintindi. Ito ay utos mula sa itaas. Maaga akong dumarating tuwing umaga at gabi na umuuwi. Ang mga kasamahan ko sa opisina noong unay nakikipag-usap pa ng ilang formal na tanong, ngunit kalaunan ay nagsimulang umiwas. Natatakot silang madamay, matatakan na kakampi ng manugang. Sa kumpanyang ito, ang pagpili sa maling panig ay parang paghuhukay ng sariling libingan. Minsan may dala akong isang makapal na salansan ng mga dokumento naglalakad habang sinusuri ang bawat pahina dahil sa takot na may makaligtaan. Isang kasamahan ang dumaan at bahagyang nabunggo ako. Nahulog ang mga dokumento at nagkalat ang mga papel sa sahig. Yumuko ako para pulutin ang mga ito.
Tumingin siya sa akin ng isang segundo. At pagkatapos ay tumalikod. Walang paumanhin, walang tulong na para bang hindi ako nag-e-exist. Tuwing tanghalian kumakain akong mag-isa. Puno ng tao ang kantin, maingay sa tawanan at kwentuhan, ngunit ang paligid ng aking mesa ay laging bakante. May ilang mga matang tumitingin, mayroong mausisa, mayroong naaawa, ngunit walang nangangahas na lumapit. Nasanay na rin ako. Ang pinakapinapagod sa akin ay hindi ang trabaho kundi mga ang mga tingin. Ang mga tingin ng aking hipag tuwing dumaraan siya sa administrative office. Isang tingin na napakalamig na, para bang ang aking presensya pa lang doon ay isang malaking istorbo. Isang araw, huminto siya mismo sa harap ng aking mesa. "Nasaan ang report kahapon?" Agad akong tumayo at iniabot ang folder. "Heto po, ma'am." Binuklat niya ang ilang pahina. At pagkatapos ay ibinagsak ang folder sa aking mesa, ang boses niya ay tuyo. "Mali ang mga numero. Ulitin mo." Natigilan ako. "Opo, pero ang mga numerong ito ay galing po mismo sa accounting department." Tumingala siya at tinitigan ako, ang kanyang mga matay kasing talas ng kutsilyo. "Sumasagot ka." Agad akong yumuko. "Hindi po." Tumingin siya palayo at nag-iwan ng isang salitang nakakapangilabot. "Tandaan mo, dito kung anong sabihin ko, yun ang tama." Sa mga ganitong pagkakataon, kinukuyom ko lang ang aking mga kamay sa ilalim ng mesa. Ang aking mga kuko ay bumaon sa aking palad. Hindi dahil sa galit kundi para ipaalala sa sarili ko, hindi pa ito ang tamang panahon. Pag-uwi sa gabi, wala akong ikinukwento sa asawa ko. Pagod siya galing sa trabaho. At pagkatapos kumain, tahimik lang siyang nagse-cellphone. Hindi niya alam at ayaw niyang malaman kung ano ang nangyayari sa kumpanya ng kanyang pamilya. Ang biyenan ko naman ay ganoon pa rin. Isang tanong lang ang tinanong niya sa akin habang kumakain. "Okay lang ba ang trabaho mo?" Maikli kong sagot, "Opo, okay lang po." Tumango siya at hindi na nagtanong pa. Para sa kanya, okay man o hindi, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay hindi ako nagdudulot ng gulo. Ako lang ang nakakaalam na sa bawat araw na lumilipas, ang lahat ay itinutulak palayo. Hindi palayo sa kumpanya kundi palayo sa normal na pagtitiis ng isang tao. At isang hapon, habang nagko-concentrate ako sa mga numero, nakatanggap ako ng isang internal email. Maikli ang subject, "Umakyat ka sa opisina ng direktor." Walang dahilan, walang paliwanag. Tiningnan ko ang relo, malapit ng mag-alas 6 ng gabi. Kakaunti na lang ang mga tao sa departamento. Ang pasilyo ay walang tao, ang mga ilaw ay humahaba ang anino sa makintab na sahig. Bawat hakbang ng aking sapatos ay malinaw na naririnig, parang tumutugma sa tibok ng aking puso. Tumayo ako sa harap ng pinto ng opisina ng direktor, huminga ng malalim at kumatok. Sumagot ang kanyang boses, malamig at maikli. "Pasok." Hindi ko pa alam na ang tawag na ito ay panimula pa lamang. At mula sa sandaling binuksan ko ang pintong iyon, nagsimulang bumagsak ang lahat ng mas mabilis kaysa sa aking inaasahan. Sumara ang pinto ng opisina ng direktor sa likuran ko na may kasamang tuyong tunog. Malawak ang espasyo sa loob, mataas ang kisame, at ang puting ilaw ay tumatama sa makintab na mesa. Laging malamig ang kwartong ito kahit na hindi masyadong malakas ang aircon. Ang lamig ay hindi nagmumula sa makina, kundi sa taong nakaupo sa likod ng mesa. Hindi tumingala ang hipag ko. Nakatuon pa rin siya sa screen ng computer. Ang kanyang mga daliri ay ritmikong nagtatype na para bang ako ay isang invisible na bagay na kadarating lang. Nakatayo lang ako roon, hindi pinaupo, hindi pinagsalita. Halos 1 minuto ang lumipas sa mabigat na katahimikan bago siya sa wakas nagsalita. "Alam mo ba kung bakit kita pinatawag?" "Hindi po." Bahagya siyang tumawa, ngunit ang kanyang tawa ay walang bahid ng saya. "Hindi mo alam o nagkukunwari kang hindi mo alam?" Ipinaharap niya sa akin ang screen ng laptop. Nakalagay doon ang isang spreadsheet ng mga numero.
Ang mga linya ay may bilog na pula at maraming mga tala. Tingnan mo! Lumapit ako, bumibilis ang tibok ng puso ko. Nakikita mo, mali, lahat mali. Napalunok ako. Opo, ang table na ito ay ginawa ko base sa data na ipinadala ng accounting department. Kung may mali po, hindi pa ako tapos magsalita, malakas niyang inihampas ang kanyang kamay sa mesa. Huwag kang manisi. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Tumayo siya at dahan-dahang lumakad papalapit sa akin. Ang kanyang mga takong ay tumutunog sa sahig. Bawat tunog ay pabigat ng pabigat. Alam mo ba kung gaano kalaking pera ang nawawala sa kumpanyang ito araw-araw? Isang maling numero lang, buong proseso sa likod nito ay magugulo. Yumuko ako. Opo, inaako ko po ang responsibilidad. Uulitin ko po agad. Huminto siya sa harap ko, tinitigan ako sa mata, ang boses niya'y bumaba ngunit matalas. Akala mo ba sapat na ang sorry? Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at ngumisi. O iniisip mong dahil kapamilya ka, palalampasin na lang ito? Ang mga salitang iyon ay nagpabigat sa aking dibdib. Naintindihan ko. Hindi niya kailangan ang resulta ng trabaho, kailangan niya akong yumuko. Hindi ko po iniisip yan. Gusto ko lang pong gawin ng maayos ang trabaho ko. Tinitigan niya ako ng ilang segundo at bumalik sa kanyang mesa. Bukas may meeting ang buong administrative division. Ikaw ang magpe-present ulit ng report sa harap ng lahat. Natigilan ako. Po, umupo siya at malamig na sinabi, binibigyan kita ng pagkakataong itama ang pagkakamali mo. O baka naman hindi mo kaya. Kinuyom ko ang aking mga kamay. Kaya ko po. Ngumisi siya. Sana nga. Kinabukasan, puno ang conference room. Ang mga department head, supervisor at staff mula sa iba't ibang seksyon ay nandoon. Seryoso ang atmosfera kaya't lahat ay nagbubulungan na lang. Nakatayo ako sa harap ng projector screen, hawak ang remote, basa ang aking mga palad sa pawis. Sa dulo ng mesa nakaupo ng tuwid ang hipag ko, nakakrus ang mga braso, malamig ang tingin. Magsimula ka na, sabi niya. Huminga ako ng malalim at nagsimulang mag-present. Ang mga unang slide ay naging maayos. Sinikap kong panatilihing kalmado ang aking boses. Bawat numero, bawat chart ay sinuri ko ng mabuti hanggang sa makabisado ko. Ngunit pagdating sa ikalimang slide, itinaas niya ang kanyang kamay at natahimik ang buong kwarto. Itinuro niya ang screen. Saan galing ang numerong yan? Mula po sa accounting. May email confirmation ba? Opo, meron po. Bakit mali pa rin? Natigilan ako. Opo, kung papayagan niyo po ako, iche-check ko po ulit. Tumawa siya, isang tawang malinaw na narinig sa buong kwarto. Buong kwarto maghihintay sa'yo para i-check mo ulit. Ilang tao ang yumuko. Ang iba'y tumingin sa akin ng may awa. Nagpatuloy siya, ang boses ay puno ng pang-aalipusta. O baka naman hindi mo talaga kaya. O baka naman natanggap ka lang dito. Dahil manugang ka. Nagbulungan ang mga tao sa kwarto. Nag-init ang mukha ko. Pumasok po ako dito gamit ang aking resume at sumunod sa proseso tulad ng iba. Tama na. Tumayo siya. Huwag mong dalhin ang mga palusot na yan dito. Sa kumpanyang ito, kung sino ang hindi makatrabaho aalis. Pagkatapos ay tiningnan niya ako ng diretso at sinabi ng malinaw ang bawat salita. At prangkahan na hindi ako tumatanggap ng mga incompetent na tao sa aking team. Nanigas ang hangin sa conference room. Nakatayo ako roon sa harap ng 2 dosenang mga mata, pakiramdam ko'y bawat patong ng aking dignidad ay hinuhubad. Ngunit hindi ako umiyak, hindi tumakbo. Yumuko ako at sinabi ng napakahina, opo, naiintindihan ko po. Natapos ang meeting sa isang mabigat na pakiramdam. Habang isa-isang umaalis ang mga tao, nanatili akong nakatayo sa harap ng madilim na screen. Sa isip ko umuulit ang bawat salita. Hindi na ito trabaho. Ito ay isang pampublikong pagpapahiya. At alam ko na mula sa sandaling ito, hindi siya titigil. Dahil para sa kanya, hindi lang ako isang empleyadong kailangang tanggalin.
Ako ay isang tinik na kailangang ganap na baliin. Pagkatapos ng meeting na iyon, bumalik ako sa aking mesa na parang isang taong hinubaran sa gitna ng karamihan. Walang nagsalita, walang nagtanong. Ang administrative office ay maingay pa rin sa tunog ng printer at pag-type, ngunit sa paligid ko ay may isang hindi nakikitang espasyo. Yumuko ako at nagpatuloy sa trabaho na para bang walang nangyari. Ako lang ang nakakaalam na sa loob ng aking dibdib may isang bagay na unti-unting sinasakal. Noong tanghali nag-text ang asawa ko. Umuwi ka mamayang tanghalian, pinapatawag ni mama. Tinitigan ko ang screen ng telepono ng matagal. May kutob ako na hindi simple ang pananghaliang ito. Isang pananghalian na walang tawanan. Ang malawak na bahay ay malamig, ang hapagkainan ay puno ng pagkain, ngunit ang atmosfera ay napakabigat na kahit ang paghinga ay maririnig. Nakaupo ang biyenan ko sa dulo ng mesa, ang hipag ko sa kanan. Ang asawa ko ay nakaupo sa tapat ko, iniiwasan ang aking tingin. Nagsimula ang pagkain sa katahimikan. Nang kalahati pa lang ang kanin ko, ibinaba ng biyenan ko ang kanyang mga kubyertos. Sa kumpanya, kumusta ang trabaho mo? Tumingala ako. Opo, sinisikap ko pa rin po. Ngumisi ang hipag ko, ang boses ay kaswal na parang nag-uusap lang tungkol sa panahon. Lahat naman kayang sabihing nagsisikap sila. Pero kung hindi mo naman kaya, huwag mo nang pilitin. Hinigpitan ko ang hawak sa aking kubyertos. Tumingin ang biyenan ko sa hipag ko at pagkatapos ay sa akin. Hindi kapos ang pamilyang ito para suportahan ang isa pang tao, pero hindi rin namin kailangan ng isang taong nakakaapekto sa trabaho ng lahat. Naintindihan ko. Wala silang pakialam sa tama o mali. Ang kailangan lang nila ay kapayapaan para sa kanilang kapangyarihan. Noon lang nagsalita ang asawa ko. Mahina ang boses. Ate, sa tingin ko, manahimik ka, putol ng hipag ko. Hindi mo dapat pinakikialaman ang mga bagay sa kumpanya. Yumuko ang asawa ko. Tiningnan ko ang eksenang iyon at nanlamig ang puso ko. Ang lalaking pinakasalan ko ay walang magawa sa harap ko. Tinapos ng biyenan ko ang pananghalian sa isang maikling pangungusap. Kung hindi mo na kaya, umalis ka na. Hindi ka pinipilit ng pamilya. Ang mga salitang iyon ay marahan, ngunit para sa akin ito ay isang magalang na pagpapaalis. Ang labi ng kumpanya kung saan unang beses akong pinahiya. Noong hapon na yon, bumalik ako sa kumpanya para magpasa ng isang folder sa opisina ng direktor. Mas maraming tao sa lobby kaysa dati. Mga empleyadong pauwi na mga kliyenteng papasok at palabas, at mga gwardya sa magkabilang pinto. Naglakad ako ng mabilis, gusto ko lang iabot ang folder at umalis. Ngunit nang malapit na ako sa reception, isang boses. Ang malinaw na narinig, hindi man lang binabaan ang tono. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Natigilan ako. Nakatayo roon ang hipag ko kasama ang ilang department head. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Malamig ang tingin. Nahulog mo yung papel. Yumuko ako para pulutin ang ilang papel na nahulog mula sa aking kamay. Nakakrus ang kanyang mga braso at nagpatuloy, sapat ang lakas para marinig ng mga nasa paligid. Ang clumsy mo sa trabaho, pati sa paglakad wala kang kwenta. Tumayo ako ng tuwid at mahinang sinabi, "Sorry po." Tumawa siya. "Sorry, paulit-ulit na lang yang sorry mo, hindi ka ba nagsasawa?" Ilang tao sa paligid ang nagkunwaring abala, pero alam kong nakikinig sila sa bawat salita. Lumapit siya sa akin ng isang hakbang, ang boses niya'y bumaba, ngunit matalas. "Tandaan mo ang lugar mo. Huwag mong isipin na may karapatan ka dahil manugang ka." Naramdaman kong umakyat ang dugo sa aking muka, ngunit yumuko pa rin ako. Hindi dahil duwag ako, kundi dahil ayoko pang ilabas ang aking mga baraha. Tumalikod siya at umalis. Iniwan akong nakatayo sa gitna ng lobby, hawak ang folder. Pakiramdam ko'y tinitingnan ako ng buong mundo ng may awa. Gabi na ako umuwi nung araw na yon. Nagtanong ang asawa ko, "Anong nangyari sa'yo ngayon?" Tinitigan ko siya ng matagal at sinabi lang, "Wala naman." Ngunit sa puso ko naintindihan ko na.
Hindi ako poprotektahan ng pamilyang ito. Itinutulak ako ng kumpanyang ito sa isang sulok. At mula sa sandaling iyon, nagsimula akong maghanda para sa isang bagay na hindi nila inaasahan. Dahil kung pinili nilang itulak ako sa isang sulok, lalabas ako roon sa sarili kong paraan. Mula noong gabing iyon, naramdaman ko nang malinaw ang isang bagay. Ang mga tingin sa akin sa kumpanya ay nagbago. Hindi na mausisa, hindi na naaawa, kundi pag-iwas. Ang mga usapan ay tumitigil kapag dumadaan ako. Ang mga email na dati nakasisi sa akin ay nawala. Ang mga trabahong nangangailangan ng aking pirma ay biglang hindi na ipinapadala. Para akong isang pyesa na tahimik na tinatanggal sa chessboard. Noong umagang iyon, pag-upo ko pa lang sa mesa, isang folder ang malakas na inilapag sa harap ko. Ang admin head. Tiningnan niya ako, nag-aalangan ang tingin. Pinapabigay ni Ma'am Dayan, kailangan daw ma-process agad. Binuklat ko ang folder. Isang set ng lumang kontrata ng isang partner, kasama ang isang final statement of accounts. Napakunot ang noo ko. Hindi po ba na-approve na ito noong nakaraang buwan, ma'am? Nagkibit balikat siya. Hindi ko alam. Sabi ni Ma'am Dayan, gawin mo kaya gawin mo na lang. Ang mga salita ay tila magaan, ngunit sa aking mga kamay ito'y parang isang babala. Dinala ko ang folder sa aking mesa. Binasa ang bawat pahina ng maingat. At habang nagbabasa, lalo kong nararamdaman na may mali. Ilang numero ang binago gamit ang pulang ballpen. Ilang pirma ay photocopy at hindi orihinal, isang gastusin. Ang doble ang halaga kumpara sa orihinal na kontrata. Tumingala ako, bumibilis ang tibok ng puso ko. Kung ipapasa ang folder na ito, ako ang mananagot. Tumayo ako at dinala ang folder sa accounting. Ma'am, pwede po magtanong. Finalize na po ba ito sa inyo? Tiningnan ng accountant ang folder at kumunot ang noo. Matagal nang tapos yan. Bakit nilabas pa ulit? Binabaan ko ang aking boses. May ilang mga halaga po kasi na hindi tugma. Tinitigan ako ng accountant ng matagal at bumulong. Mas mabuti pang huwag ka nang makialam dyan. Hindi simple ang kasong yan. Ang mga salitang iyon ay nagpanginig sa aking likod. Isang tawag sa hating gabi. Noong gabing iyon, paghiga ko pa lang sa kama, nag-vibrate ang telepono ko. Internal number. Ang oras 10:47 ng gabi. Nag-alinlangan ako ng ilang segundo bago sagutin. Umakyat ka sa opisina ko ng maaga bukas. Ang boses ng hipag ko, walang emosyon. May kailangang ayusin. Ano po yun, ma'am? Bukas mo malalaman. Tuot, mabilis na natapos ang tawag. Nakahiga ako at nakatingin sa kisame ng matagal. Sa isip ko, ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkonekta. Ang mapanuyang meeting, ang malamig na hapunan ng pamilya, ang pagpapahiya sa lobby, at ngayon isang folder na amoy patibong. Hindi lang nila ako gustong umalis sa trabaho, gusto nilang umalis ako na may kasalanan. Opisina ng direktor, pilit na pag-amin. Kinabukasan, mas maaga akong umakyat sa opisina ng direktor. May 3 tao na roon, ang hipag ko, ang admin head at ang finance head. Sumara ang pinto at ang bigat ng hangin ay halos naririnig sa bawat tik-tak ng orasan sa pader. Itinulak ng hipag ko ang folder sa harap ko. Magpaliwanag ka. Tiningnan ko siya ng diretso. May problema po ang folder na ito. Hindi ko po ito maaaring pirmahan. Natahimik ang kwarto ng isang segundo at pagkatapos ay tumawa siya. Hindi pipirmahan, pinapahirapan mo ba ang kumpanya? Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang mga matay kasing lamig ng yelo. Trabaho, sino ka para magsalita ng trabaho dito? Nagsalita ang finance head, ang boses ay walang pagbabago. Kung hindi ka pipirma, ikaw ang mananagot. Natigilan ako sa sinabi niya. Bakit po ako? Tumayo ang hipag ko at lumapit sa akin. Dahil ikaw ang may hawak ng folder, dahil sa'yo ito iniutos. At dahil ikaw ang pinakamadaling pagpaliwanagan. Naintindihan ko na. Inayos na nila ang lahat. Kailangan nila ng isang scapegoat. Kinuyom ko ang aking mga kamay at tiningnan siya.
Kung pipirmahan ko ito lahat ng kahihinatnan ay sa akin. Ngumiti siya isang kumpiyansang ngiti. Kung magiging masunurin ka, bibigyan kita ng isang tahimik na pag-alis. Tumingala ako. Sa unang pagkakataon, tiningnan ko siya ng walang takot. Dahil sa sandaling iyon, naalala ko ang isang ibang tawag sa telepono, isang taong hindi niya alam na kilala ko. At alam kong kung desidido na silang itulak ako sa bangin, hihilahin ko silang lahat kasama ko. Pagkatapos ng usapang iyon, lumabas ako sa opisina ng direktor na may kakaibang pakiramdam. Hindi natataranta, hindi nanginginig, kundi isang kalamigang nagdulot ng kalmadong pag-iisip. Naintindihan ko na ang kanilang laro at kapag naiintindihan mo na ang mga patakaran, alam mong hindi ka na maaaring maglaro sa dating paraan. Bumalik ako sa aking mesa, inilagay ang folder sa drawer at maingat itong nilock. Sa labas, normal ang takbo ng lahat. Umuugong pa rin ang printer, tumutunog ang mga telepono, nagtatawanan pa rin ang mga kasamahan. Walang nakakaalam na sa drawer ng aking mesa may isang bombang nakatimer. Binuksan ko ang computer, nagtrabaho na parang walang nangyari. Ngunit sa aking isipan, bawat hakbang ay nakaplano na. Noong tanghali, hindi ako bumaba sa kantin. Nanatili ako sa opisina, hinintay na halos lahat ay umalis at muling binuksan ang folder. Kinunan ko ng litrato ang bawat pahina, malinaw ang bawat numerong binago, bawat photocopy na pirma, bawat pulang tinta na nakapatong sa orihinal na print. Ipinadala ko lahat sa isang personal na email at isave pa sa isang maliit na USB na itinago ko sa aking bag. Bumibilis ang tibok ng puso ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong tumawid na ako sa isang ligtas na linya. Kung mahuhuli, hindi lang trabaho ang mawawala sa akin. Ngunit kung hindi ko ito gagawin, buong dangal ko ang mawawala. Noong hapon na iyon, nakatanggap ako ng isang internal message mula sa aking hipag. Tapos na ba ang folder? Maikli kong sagot. Opo, sinusuri ko na lang po sa huling pagkakataon. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang isang mensahe. Bilisan mo. 2 salita lang na, ngunit ramdam ko ang pagkainip sa likod nito. Isang pangalang nabanggit. Bago matapos ang oras ng trabaho, habang nag-aayos ako ng mga papel, dumaan ang finance head sa aking mesa. Huminto siya, lumingon sa paligid at bumulong. Mag-ingat ka, tumingala ako. Po. Tiningnan niya ako ng ilang segundo at bumulong. May kinalaman din dito ang mas mataas pa. Hindi lang si Ma'am Diane. Hinigpitan ko ang aking hawak. Ang ibig niyo pong sabihin, hindi na niya itinuloy, ngunit nag-iwan siya ng isang pangungusap na nagpatigil sa akin. Alam mo ba kung sino ang huling pumipirma sa mga kontratang yan? Umiling ako. Tiningnan niya ako at dahan-dahang sinabi, ang chairman of the board. Kumabog ang dibdib ko. Chairman. Isang pangalan na halos walang nangangahas na banggitin sa kumpanyang ito. Umalis siya, iniwan akong nakatulala. Kung ang hawak ko'y ay may kinalaman din sa chairman, kung gayon, hindi na ito simpleng pambubuli sa isang manugang. Ito ay isang malaking laro, isang maliit ngunit mapanganib na pagbabago. Noong gabing iyon, umuwi ako nang mas maaga kaysa dati. Tiningnan ako ng asawa ko nang may pagtataka. Hindi ka nag-overtime ngayon? Umiling ako. Pagod ako. Tumango siya at hindi na nagtanong pa. Ngunit pagpasok ko sa aming kwarto, napansin kong bahagyang nausog ang drawer ng aking mesa sa bahay. Napakaliit na pagbabago, ngunit para sa akin napakalinaw. Naroon pa rin ang USB. Ngunit isang pakiramdam ng pagkabalisa ang bumalot sa akin. Nagsisimula na silang maghinala sa akin. Humiga ako sa kama, pinatay ang ilaw, at tiningnan ang dilim na bumabalot sa kwarto. Sa unang pagkakataon, tinanong ko ang aking sarili kung masyado na ba akong lumalayo. Ngunit naalala ko ang tingin ng hipag ko nang sabihin niyang, ikaw ang pinakamadaling pagpaliwanagan. Kung aatras ako ngayon, habang buhay na akong magiging ang taong sinisisi. Kinuha ko ang aking telepono, binuksan ang contacts.
Isang pangalan ang lumitaw. Hindi ko pa ito tinatawagan ngunit ang aking daliri ay nakahanda na. Dahil alam kong kapag ginawa ko ang tawag na yon, wala nang atrasan pa. Noong umagang iyon, pagtapak ko pa lang sa labi ng kumpanya, naramdaman ko na agad ang ibang hangin. Hindi mas maingay kundi mas mabigat. Mas matagal akong tinitigan ng gwardya. Hindi bumati ang receptionist, tumango lang. Ilang empleyado nang makita ako ay mabilis na tumalikod. Alam kong pinabilis na ang mga pangyayari. Hindi pa ako nakakaupo sa aking mesa, nakatanggap na ako ng tawag. Umakyat ka sa opisina ng direktor. Ngayon na. Walang, ma'am. Walang pakiusap. Tumayo ako, dala ang aking bag kung saan ang maliit na USB ay tahimik na naghihintay na tawagin. Isang ultimatum. Maliwanag ang ilaw sa opisina ng direktor. Nakatalikod ang hipag ko sa bintana, nakakrus ang mga braso. Sa mesa, nakalagay ang pamilyar na folder kasama ang isang ballpen. Umupo ka. Umupo ako. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Pumirma ka o umalis. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Kung pipirma po ako, lahat ng legal na responsibilidad ay sa akin. Tumango siya ng may katiyakan. Tama. Kayo po. Ngumiti siya, isang ngiting may halong paghamak. Manager lang ako. Kung sino ang nagkamali, siya ang mananagot. Dahan-dahan akong tumango. Kung hindi po ako pipirma. Sumandal siya, ang boses ay bumaba. Ipapasa ko ito sa legal department. Sa tingin mo, sino ang paniniwalaan nila? Naintindihan ko. Handa na ang kanilang script para idiin ako. Tumayo ako at kinuha ang ballpen. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Ngunit nang dumampi na ang dulo ng ballpen sa papel, huminto ako. Bago po ako pumirma, may itatanong lang po ako. Kumunot ang noo niya. Ano? Sino po ang orihinal na nagpanukala ng mga kontratang ito? Natigilan ang hangin sa kwarto. Mabilis siyang sumagot. Hindi yan mahalaga. Tiningnan ko siya sa mata. Mahalaga po. Dahil ang huling pirma ay hindi sa inyo. Natigilan siya sa isang iglap. Ngunit nakita ko na. Isang alaala ang bumalik. Noong hapon na yon, nagpaalam akong umalis ng maaga dahil masama ang pakiramdam ko. Hindi ako umuwi. Pumunta ako sa isang maliit na coffee shop, sa isang eskinita malapit sa business district. Doon umorder ako ng mainit na tsaa at binuksan ang aking telepono. Tiningnan ko ang isang napakatagal ng email. Halos 4 na taon na ang nakalipas. Noon hindi pa ako manugang, hindi pa empleyado ng kumpanyang ito. Ngunit nakatrabaho ko na sila ng hindi direkta. Lumitaw sa screen ang email. Ang nagpadala ay isang pangalan na sinikap kong kalimutan sa loob ng maraming taon. Ang chairman of the board. Noon sumali ako sa isang independent project bilang isang data consultant. Ang proyektong iyon ay biglang kinansela ng walang dahilan at lahat ng dokumento ay binawi. Naaalala ko ng malinaw. Dahil sa proyektong iyon, nakatuklas ako ng isang malaking butas sa pananalapi. Nang i-report ko ito agad na itinigil ang proyekto at ang taong direktang nagsabi sa akin na huwag nang mag-imbestiga pa ay siya. Ibinaba ko ang telepono, kumakabog ang dibdib ko kung ang mga kasalukuyang kontrata ay may parehong istruktura sa proyekto noon, kung gayon hindi ito nagkataon lang. Pagbalik sa kumpanya, hapon na bumalik ako sa kumpanya para pirmahan ang folder. Hinihintay na ako ng hipag ko. Nakapagdesisyon ka na ba? Tinitigan ko siya ng matagal at ngumiti. Opo. Itinulak niya ang folder sa harap ko, inilagay ang ballpen sa aking kamay. Kinuha ko ang ballpen, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako pumirma. Ibinaba ko ito sa mesa at dahan-dahang sinabi, "Kailangan ko pong tumawag." Tumawa siya. "Sinong tatawagan mo, ang asawa mo?" Tumingala ako at tiningnan siya sa mata. "Hindi po. Tatawagan ko ang huling pumirma." Nanigas ang ngiti sa kanyang labi. Naging tahimik ang opisina ng direktor na halos marinig ko ang ugong ng aircon. Tinitigan ako ng hipag ko, ang kanyang mga mata ay may halong gulat at inis. "Anong sinabi mo?"
Hindi ako sumagot agad. Dahan-dahan kong kinuha ang telepono mula sa aking bag. Tumawa siya isang tuyong tawa. Huwag mong sabihing tinatakot mo ako. Hindi ito lugar para sa mga childish na laro. Tiningnan ko siya ng may kalmadong hindi ko inaasahan. Hindi po ako nananakot. Tinatawagan ko lang po ang tamang tao. Nagdial ako. Nagring ito ng matagal. Sa bawat tunog, bahagyang nagbabago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa inis patungo sa pag-aalala. Sa wakas sumagot ang nasa kabilang linya. Isang malalim na boses ng lalaki, maikli, walang emosyon. Hello? Huminga ako ng malalim. Good afternoon po, sir. Ako po yung dating nag-asikaso ng data review para sa Project X 4 years ago. Natahimik ang kabilang linya. Hindi katahimikan dahil sa masamang signal kundi katahimikan ng isang taong mabilis na nag-iisip. Nagpatuloy ako, kalmado pa rin ang boses. Ngayon po hawak ko ang isang set ng mga kontrata na may parehong-parehong istruktura ng gastos tulad ng proyektong iyon. Tumayo ang hipag ko. Anong kalokohan to? Itinaas ko ang aking kamay para patahimikin siya. Sa kabilang linya bumaba ang tono ng boses ng lalaki. Nasaan ka? Nasa opisina po ng direktor, kasama ang taong nag-uutos sa aking pumirma. Nanigas ang hangin sa kwarto. Narinig ko ang paglunok ng hipag ko. Ibigay mo sa kanya ang telepono. Ang utos na yon kahit mahina ay parang isang mabigat na kautusan. Tumingin ako sa hipag ko at iniabot ang telepono. Tiningnan niya ako, pagkatapos ang telepono ang kanyang mga mata ay halatang nag-aalangan. Kunin mo, sabi ko. Kinuha niya ang telepono, pilit na pinapakalma ang boses. Hello po, sir. Ilang segundo lang namutla siya. Opo. Opo, naiintindihan ko po. Yes, sir. Gagawin ko po agad. Natapos ang tawag. Nanigas siya sa kinatatayuan, hawak pa rin ang telepono, ang mga labi ay magkadikit, wala na ang ngiti, wala na ang kayabangan. Nakabibinging katahimikan. Isang maikling utos. Tumingin sa akin ang hipag ko, iba na ang kanyang boses. Bumalik ka na sa mesa mo. Kumunot ang noo ko. Paano po yung folder? Tiningnan niya ang mga papel sa mesa at mabilis na sinabi, iwan mo na dyan, ako na ang bahala. Tumango ako at hindi na nagsalita pa. Paglabas ko ng kwarto, naging kakaiba ang mahabang pasilyo. Dumaan ang mga empleyado. Ngunit sa pagkakataong ito walang nangahas na tingnan ako ng may paghamak. Alam kong isang tawag lang ang yumanig sa isang bagay na napakalaki. Ngunit hindi pa iyon ang katapusan. Bago matapos ang araw, nakatanggap ako ng isang internal email. Nagpadala. Chairman of the Board. Ang subject, isang linya lang. Bukas alas 9 ng umaga. Main conference room. Tinitigan ko ang screen ng matagal. Hindi na ito tungkol sa pagpirma o hindi. Hindi na ito tungkol sa isang manugang na inaapi. Ito na ang oras para magharap-harap ang lahat. Noong gabing iyon, umuwi ako at kumain ng tahimik. Ilang beses akong tiningnan ng asawa ko na parang may gustong itanong, ngunit hindi na itinuloy. Bago matulog, nag-iwan ako ng isang text message. Bukas baka may malaking mangyari. Sumagot lang ang nasa kabilang dulo, alam ko. Ibinaba ko ang telepono at pumikit. Dahil naiintindihan kong ang meeting bukas ang magpapasya kung sino ang matatanggal sa laro. Alas 9 ng umaga. Ang main conference room sa pinakamataas na palapag ay maaga pa lang ay maliwanag na. Ang mahabang mesa at mga upuang katad ay maayos na nakahanay, ang projector ay bukas na ngunit ang screen ay blanco pa. Ang tensyon sa hangin ay ramdam kahit na malamig ang aircon. Isa-isang pumasok ang mga tao, ang finance head, legal head, ilang malalaking stockholder at sa huli ang hipag ko. Pumasok siya na mayroon pa ring formal na ayos, plansado ang damit. Ngunit kung titingnan mong mabuti, mabagal ang kanyang mga hakbang at wala na ang karaniwang kumpiyansa sa kanyang mga mata.
Nakaupo ako sa dulo ng mesa tahimik, hindi nakikipag-usap, hindi tumitingin kanino man. Eksaktong 9:00 bumukas ang pinto. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pumasok, matangkad. May mga puti na ang buhok, ang mukha ay seryoso at malamig. Agad na tumayo ang lahat. Ang chairman of the board. Hindi siya nagbigay ng anumang formalidad. Tumango lang at umupo sa dulo ng mesa. Magsimula na tayo. Dalawang maikling salita na nagpatigas sa hangin sa kwarto. Inilatag ang ulat. Tumayo ang finance head at binuksan ang slides. Lumitaw ang mga numero, ang mga pamilyar na kontrata, ang mga gastos na nakabold. Tumingin ako sa hipag ko. Ang kanyang mga kamay ay nasa mesa. Ang mga daliri ay bahagyang nakakuyom. Ang set ng mga kontratang ito, nagsalita ang chairman, ay naaprubahan base sa proposal ng executive committee. Tumingin siya sa hipag ko. Magpaliwanag ka. Tumayo siya, pilit na pinapanatili ang kalmadong boses. Opo sir, ito po ay mga kinakailangang gastusin para sa expansion ng ating partnerships. Kinakailangan, putol ng chairman. O ginawang magmukhang kinakailangan. Natahimik ang buong kwarto. Nagsalita ang legal head. Napansin po namin na may ilang pirma na hindi orihinal at may mga item na biglang tumaas ang presyo. Napunta ang mga tingin sa hipag ko. Napalunok siya. Maaaring nagkamali lang po ang mga nasa ibaba sa proseso. Sinong nasa ibaba? Direktang tanong ng chairman. Nag-atubili siya. Alam kong hindi niya kayang banggitin ang pangalan ko. Dahil kung gagawin niya lahat ng atensyon, ay mapupunta sa akin. At sa pagkakataong iyon, hindi na ako mananahimik. Ako ang tinawag. Miss Cruz, umalingaw-ngaw ang boses ng chairman. Tumayo ako. Ikaw ang inatasang mag-asikaso ng folder na ito. Opo, sir. Pumirma ka ba? Hindi po, sir. Nagkaroon ng bulungan. Tiningnan ako ng chairman. Bakit? Huminga ako ng malalim. Dahil po hindi tugma ang mga numero at dahil ayokong managot sa isang bagay na hindi ko ginawa. Natahimik ang kwarto. Inilabas ko mula sa aking bag ang maliit na USB at inilagay sa mesa. Nandito po ang kopya ng buong orihinal na folder, kasama ang mga pagbabago, photocopy na pirma, at ang email ng pag-uutos. Tumayo ang hipag ko. Nanggugulo ka ba? Itinaas ng chairman ang kanyang kamay. Umupo ka. Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit sapat na para mapatigil siya sa gitna at dahan-dahang umupo. Ang katotohanan ay lumabas. Lumipat ang slide sa mga larawan na nagkukumpara orihinal laban sa binago. Ang mga orihinal na numero laban sa ang mga pinalaking halaga. Nagsimulang maging maingay ang kwarto. Dahan-dahang sinabi ng legal head. Kung totoo ang mga dokumentong ito, hindi na ito pagkakamali kundi sinadya. Tiningnan ko ng diretso ang hipag ko. Sa unang pagkakataon, iniwasan niya ang aking tingin. Sumandal ang chairman sa kanyang upuan. Malalim ang boses. May gusto ka pa bang sabihin? Binuksan ng hipag ko ang kanyang bibig, ngunit isinara rin ito. Sa huli, isang napakahinang pangungusap lang ang nasabi niya. Sumusunod lang po ako sa utos. Nagulat ang buong kwarto. Utos kanino? Tanong ng chairman. Natahimik siya. Isang mahaba, mabigat at nakakatakot na katahimikan. Tumayo ang chairman. Break muna ang meeting. Ang executive committee manatili. Ang iba lumabas muna. Tumayo ang mga tao, halata ang pagkalito sa kanilang mga muka. Paglabas ko ng kwarto, alam kong nabuksan na ang mga baraha. Hinihintay na lang kung sino ang matatanggal sa mesa. At naintindihan ko ng malinaw ito ay simula pa lamang. Sumara ang pinto ng main conference room. Sa labas, kakaiba ang katahimikan ng pasilyo. Ang mga lumabas ay naglakad ng mabilis. Ang mga naiwan ay hindi makahinga ng malakas. Ang balita ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa hangin, ngunit walang nangahas magtanong. Sa loob, siksik ang hangin.
Ilang tao na lang ang natira, ang chairman, ang hipag ko, ang finance at legal head at ako. Nakatayo ang chairman sa dulo ng mesa, ang mga kamay ay nakapatong sa kahoy, ang malamig niyang tingin ay dumaraan sa bawat isa. Ngayon, dahan-dahan niyang sinabi, mag-usap tayo ng diretsyo. Walang nagsalita. Ang mga dokumentong iyon, nagpatuloy siya, ay hindi basta-basta lumitaw at hindi rin basta-basta binago. Tumingin siya sa hipag ko. Ikaw ang nagpanukala, ikaw ang nagpatakbo. Magpaliwanag ka. Tumingala siya, pilit na pinapanatili ang kalmadong itsura. Ginawa ko po ito para sa kapakanan ng kumpanya. Kapakanan ulit ng chairman. O kapakanan ng sino? Natahimik siya. Binuksan ng legal head ang isa pang folder. Sinuri po namin ang history ng mga approval. May mga desisyon na minadali ang pagpirma, hindi dumaan sa tamang proseso. Tumingin ang hipag ko sa kanya. Sinasabi mo bang nilabag ko ang proseso? Maikli ang sagot ng legal. Ang sinasabi namin ay binaluktot ang proseso. Ang mga salitang iyon ay parang isang saksak. Sa unang pagkakataon nawala ang kanyang kontrol. Tumingin sa akin ang chairman. Ikaw, bakit hindi ka pumirma? Malinaw kong sagot. Dahil po, kung pipirma ako, ako ang mananagot. At hindi ko gagawin ang isang bagay na alam kong mali. Tumango siya ng bahagya. Tama ang ginawa mo. Ang mga salitang iyon, kahit hindi malakas, ay parang isang kumpirmasyon para sa akin. Tumingin sa akin ang hipag ko. Akala mo nanalo ka na. Tiningnan ko siya ng hindi umiiwas. Ang iniisip ko lang po ay, hindi ako dapat ang sisihin. Itinaas ng chairman ang kamay. Tama na! Bumaling siya sa hipag ko. May dalawa kang pagpipilian. Una, makipagtulungan sa investigasyon. Pangalawa, pansamantalang umalis sa iyong posisyon. Natigilan siya. Pansamantalang umalis. Oo, epektibo agad. Natahimik ang kwarto. Hindi maaari. Tumayo siya. Ako ang nagpapatakbo ng buong kumpanya. Tiningnan siya ng chairman. At dahil diyan, kailangan ka naming patigilin. Ang unang desisyon. Inilagay ng legal head ang isang dokumento sa mesa. Desisyon na pansamantalang suspindihin ang Chief Operating Officer. Habang naghihintay ng resulta, tinitigan ng hipag ko ang papel ng matagal. Sa unang pagkakataon, nakita kong nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin, sabi niya. Bumaba ang boses. Malamig na sumagot ang chairman. Kaya ko at ginagawa ko. Pumirma siya. Ang tunog ng ballpen sa papel ay malinaw na narinig sa tahimik na kwarto. Epektibo mula ngayon. Wala nang atrasan. Ngunit hindi pa iyon ang huling kabayaran. Napaupo ang hipag ko sa upuan, ng kanyang mga mata ay hindi na galit, kundi puno ng pagkalito. Tumingin sa akin ang chairman. Pansamantala, tulungan mo ang legal department. Walang pipirmahan, walang aaprubahan. Magbigay ka lang ng impormasyon. Tumango ako. Opo. Nang tumayo ako para umalis, narinig ko sa likuran ko ang nanginginig na boses ng hipag ko. Akala mo tapos na ang lahat. Huminto ako at lumingon. Hindi po. Sa tingin ko, nagsisimula pa lang. Ang desisyon na pansamantalang suspindihin ang aking hipag ay hindi inilabas sa publiko sa ngayon. Ngunit sa isang kumpanya kung saan ang chismis ay mas mabilis kumalat kaysa sa internal email, walang sikretong nagtatagal. Isang gabi lang ang lumipas, naramdaman ko na agad ang ibang hangin. Kinabukasan, pumasok ako sa kumpanya tulad ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga tingin ay hindi na umiiwas. Nakatitig sila, sinusuri at puno ng pagdududa. Dumaan ako sa reception, malinaw kong narinig ang isang bulong. Narinig ko gumawa daw ng eksena, dumiretso sa taas. Hindi basta-basta, no. Sumagot ang isa pang boses, mas mahina. Pero suspendido na si Ma'am Diane. Baka siya ang nasa likod ng lahat. Naglakad ako ng hindi lumilingon. Naintindihan kong nagsimula na ang ganting salakay. Mga salitang walang pangalan. Sa administrative office, walang nakikipag-usap sa akin tulad ng dati.
Ang ilang kasamahan na dati nagpapakita ng awa ay ngayon nagpapanatili ng distansya. Hindi malamig, ngunit halatang maingat. Ang aking mga work email ay nagsimulang magkaroon ng mga kakaibang CC, mga pangungusap na sumusunod sa proseso, ngunit sa pagitan ng bawat linya ay may pakiramdam na ako'y binabantayan. Pagsapit ng tanghali nakatanggap ako ng text mula sa isang hindi kilalang numero. Dapat marunong kang lumugar. Huwag mong isipin na dahil may kakampi ka, pwede mo nang gawin ang lahat. Tinitigan ko ang screen ng matagal hindi sumagot, hindi binura. Alam kong marami pang ganitong mensahe ang darating. Hindi inaasahang pagkikita sa pasilyo. Noong hapon na iyon habang papunta ako sa legal department, nakasalubong ko ang hipag ko. Unang beses mula noong meeting. Nakatayo siya sa pasilyo, hindi na nakasuot ng formal na damit. Ang buhok niya ay nakapusod pa rin. Ngunit bahagyang magulo ang kolorete ay mas maputla. Ngunit ang kanyang mga mata ay ganoon pa rin matalas at puno ng galit. Ang galing mo, sabi niya mahina ang boses. Huminto ako. Ginawa ko lang po ang tama. Ngumisi siya. Ang tama o ang tamang pagkakataon. Lumapit siya sa akin ng isang hakbang. Akala mo malinis ka. Akala mo walang nakakaalam kung kanino ka kumakapit para umangat. Tiningnan ko siya ng diretso. Hindi po ako umaangat. Hindi lang po ako yumuyuko. Nagdilim ang kanyang mga mata. Tandaan mo, dahan-dahan niyang sinabi, sa kumpanyang ito, mas mabilis pumatay ang reputasyon kaysa sa desisyon. Tumalikod siya at umalis. Ngunit alam kong hindi iyon isang babala. Iyon ay isang deklarasyon ng giyera. Ang huling patibong. Bago matapos ang araw, pinababa ako sa lobby. May bisita raw. Mas maraming tao sa lobby kaysa dati. Mga empleyadong pauwi, mga kliyenteng naghihintay, mga gwardiya at receptionist. Lumabas ako at lumingon, walang kakilala. Sa sandaling iyon, isang boses ang umaling-awngaw sapat na para marinig ng lahat. Sa wakas, naglakas loob ka ring bumaba. Lumingon ako. Nakatayo ang hipag ko sa gitna ng lobby. Wala na ang pagpipigil na ipinakita niya sa pasilyo. Ang kanyang mga mata ngayon ay puno ng matagal ng kinikimkim na galit. Akala mo matatakasan mo to pagkatapos mong gumawa ng gulo. Akala mo biktima ka. Lahat ng tingin ay napunta sa amin. Naramdaman kong nagsasara na ang isang pampublikong patibong. Hindi pa ako nakakapagsalita, lumapit pa siya. At alam kong isang salita na lang, isang maliit na kislap, at mangyayari na ang sampal sa gitna ng lobby. Siksikan ang lobby. Ang mga empleyadong pauwi ay nakatayo sa mga grupo. Ang mga bisita ay naghihintay. Ang mga gwardya ay malapit sa pinto. Ang mga receptionist ay natigilan. Lahat ng tingin ay nakatuon sa amin ng hipag ko. Walang nagsasalita, ngunit alam ng lahat na may mangyayari. Nakatayo siya sa harap ko, wala pang 1 metro ang layo. Naamoy ko ang kanyang pamilyar na pabango, isang amoy na dati kong itinuturing na elegante ngunit ngayon ay masangsang at nakakasakal. Akala mo magaling ka. Tumaas ang kanyang boses kasing talas ng kutsilyo. Sa pagpasok mo sa pamilyang to, sa kumpanyang to, kanino ka umasa para makatayo hanggang ngayon? Nagkaroon ng bulungan. Tumayo ako ng tuwid, ang boses ko ay kalmado na kahit ako ay nagulat. Nakatayo ako dito gamit ang sarili kong mga paa. Pagkasabi ko noon, nagdilim ang kanyang mga mata. Manahimik ka. Umalingaw-ngaw ang sigaw niya sa buong lobby. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking muka. Ang tuyong tunog ay umalingaw-ngaw sa malawak na lobby na parang isang maliit na pagsabog. Nawalan ako ng balanse at napasubasob sa malamig na sahig na marmol. Sa sandaling iyon nawala ang lahat ng tunog, walang usapan. Walang yabag kahit ang ugong ng aircon. Tanging nakabibinging katahimikan. Nakaupo ako sa sahig, ang aking kamay ay nakatukod sa marmol, ramdam ang hapdi mula sa aking kaliwang pisngi.
pababa sa aking leeg. Nabingi ang aking tainga ngunit malinaw kong narinig ang kanyang boses na puno ng paghamak. Mga babaeng tulad mo malaking pabor na ang ipasok kita sa kumpanya. Huwag mong isipin na mababago mo ang buhay mo sa mga maruruming laro mo. Walang nangahas na umawat. Ang mga gwardya ay natigilan. Ang mga receptionist ay namutla. Ilang tao ang nagtakip ng kanilang bibig. Wala roon ang asawa ko. Wala ang aking pamilya. Sa sandaling iyon ako ay nag-iisa. 10 segundo ng katahimikan. Hindi ako umiyak, hindi sumigaw, hindi nagpaliwanag. Dahan-dahan akong tumayo, ipinagpag ang alikabok sa aking bestida at tumingala. Tahimik pa rin ang buong labi. Tiningnan ko siya ng diretso. Ang aking mga mata ay hindi na nanginginig, hindi na natatakot kundi malamig. Dahan-dahan akong nagsalita sapat para marinig ng lahat. Sinampal mo ako sa gitna ng labi, sa harap ng napakaraming tao. Humagalpak siya ng tawa. O ano ngayon? Anong magagawa mo? Sino ka sa akala mo? Ang tawang iyon ay nakakabingi. At sa sandaling iyon alam kong oras na para tapusin ang lahat. Ang tawag na magpapabago ng lahat. Inilagay ko ang aking kamay sa bag at kinuha ang telepono. Tumatawa pa rin siya. Sino na namang tatawagan mo? Ang asawa mo? O iiyak ka sa nanay mo? Hindi ako sumagot. Nagdial ako. 1, 2, 3 ring. Nagpigil ng hininga ang buong labi. Sumagot ang nasa kabilang linya. Isang pamilyar na malalim na boses. Malinaw kong sinabi, walang panginginig. Nasa labi po ako ng kumpanya. Kasasampal lang po sa akin sa publiko. Ang gumawa po ay ang Chief Operating Officer. Huminto ako ng 1 segundo at nagpatuloy. Patalsikin mo ang direktor para sa akin. Nanigas ang buong labi. Nawala ang tawa ng hipag ko. Nanlaki ang kanyang mga mata na parang hindi makapaniwala. Anong sinabi mo? Hindi ko siya tiningnan. Narinig ko lang ang katahimikan sa kabilang linya ng ilang segundo bago sumagot ng maikli. 10 minuto. Tuot. Natapos ang tawag. Ang nakakabinging paghihintay. Tumawa ang hipag ko ngunit iba na ang tawa, hindi na matagumpay kundi pilit. 10 minuto, akala mo ba nasa pelikula ka? Ngunit kitang-kita kong nanginginig ang kanyang mga kamay. Nakatayo ako roon sa gitna ng labi, sa gitna ng mga taong nagpipigil ng hininga. Hindi na nagsalita pa. Naghintay. At sa isip ko, iisa lang ang tumatakbo. Ang 10 minutong ito ang magpapasya kung sino ang aalis sa lugar na ito. Ang oras ay dumaan ng napakabagal. 1 minuto, 2 minuto, 3 minuto. Walang umaalis, walang nangangahas magsalita. Ang buong labi ay parang natigilan sa isang eksena. Nakatayo ang hipag ko, sa harap ko nakakrus ang mga braso, pilit na nagpapakita ng kalmado. Ngunit habang tumatagal ang pekeng kumpiyansa, ay nagpapakita ng mga lamat. Huwag ka nang umarte dyan. Hindi ka maililigtas ng mga tawag mo. Tumaas ang kanyang boses ngunit hindi na kasing tiyak ng dati. Hindi ako sumagot. Nakatayo lang ako at nakatingin. Dahil alam kong pagdating ng taong iyon, lahat ng salita ay magiging walang kabuluhan. Sa 7 minuto, tumunog ang elevator ng BIPA IP sa dulo ng labi. Isang mahinang tunog, ngunit sa katahimikan ito'y malinaw na narinig. Lumingon ang ilang empleyado. Ang mga gwardya ay tumayo ng tuwid. Bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, nakasuot ng madilim na suit, kalmado ang paglakad ngunit may awtoridad na nagpatahimik sa buong labi. Sa likod niya ay 2 pang lalaki. Namutla ang hipag ko nang makita sila. Hindi maaari, bulong niya. Hindi na kailangan ng pagpapakilala. Lahat sa kumpanya ay kilala siya. Ang chairman of the board, ang huling kumpirmasyon. Dumiretso siya sa gitna ng labi. Hindi niya tiningnan ang hipag ko. Hindi niya ako tiningnan. Tumingin siya sa mga taong nakapaligid. Anong nangyari dito? Walang nangahas sumagot. Humakbang ako.
Sir, kasasampal lang po sa akin sa publiko. Ang gumawa po ay ang Chief Operating Officer. Hindi nanginginig ang aking boses. Tumingin ang chairman sa hipag ko. Ang kanyang mga mata ay hindi galit, kundi nakakatakot sa sobrang lamig. Kinukumpirma mo ba? Binuksan ng hipag ko ang kanyang bibig ngunit walang lumabas na salita. Sa huli tumango siya ng napakahina. Opo, narinig ang isang buntong hininga mula sa karamihan. Ang desisyon ay binasa mismo sa lobby. Lumapit ang lalaking kasama ng chairman, binuksan ang isang folder at kinuha ang isang papel. Kinuha ito ng chairman. Hindi na siya umakyat sa conference room. Binasa niya ito mismo roon. Base sa matinding paglabag sa disiplina ng kumpanya sa pag-abuso sa kapangyarihan at pag-insulto sa empleyado na nagdulot ng malubhang pinsala sa imahe ng kumpanya. Ang boses niya ay kalmado ngunit bawat salita ay parang isang martilyo. Pansamantalang sinuspinde ang lahat ng kapangyarihan ng Chief Operating Officer. Epektibo agad. Nagulat ang buong lobby. Umatras ang hipag ko ng isang hakbang. Hindi mo to pwedeng gawin. Issue lang to ng pamilya. Issue ito ng kumpanya, putol ng chairman. Tiningnan niya ito ng diretsyo. At lumampas ka na sa linya. Ang sandali ng pagbabago. Lumapit ang internal security. Ma'am, pakisuko po ang inyong ID at umalis na sa lugar ng trabaho. Natigilan ang hipag ko. Ilang minuto lang ang nakalipas siya ang nanampal sa akin. Ngayon siya ang pinapaalis sa harap ng buong kumpanya. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay wala ng galit, wala ng yabang. Tanging pagkabigla. Tiningnan ko siya pabalik, hindi ngumingiti, hindi nagsasalita. Dahil sa sandaling ito ang aking katahimikan ang pinakamasakit na sagot. Nagkagulo ang lobby. Nang dalhin na ang hipag ko na natiling tahimik ang lahat ng ilang segundo. Pagkatapos ay nagsimula ang mga bulungan. Naintindihan ng lahat na nagbago na ang kapangyarihan. Isang sampal ang nagkahalaga ng isang buong karera. Tumingin sa akin ang chairman. Umakyat ka sa opisina ko. May pag-uusapan pa tayo. Tumango ako. Pagpasok sa elevator, muli kong tiningnan ang lobby, ang lugar kung saan ako sinampal at ang lugar kung saan nagbago ang lahat. Sumara ang pinto ng elevator, iniwan ang ingay ng lobby sa likuran na parang isang pelikulang katatapos lang. Sa loob kami lang ng chairman, ang magkatabi tahimik. Mabigat ang hangin ngunit hindi tensyonado. Nakatingin siya sa harap, ang mga kamay ay nasa bulsa. Mas kalmado ka kaysa sa inaasahan ko. Mahina niyang sinabi. Sanay na po, sagot ko. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay hindi nagsusuri kundi nagtatasa. Alam mo ba kung bakit kita pinatawag? Opo, alam ko po. Dahil hindi ka natatakot. Bumukas ang pinto ng elevator sa pinakamataas na palapag. Pumasok kami sa kanyang opisina. Malawak ang kwarto, puno ng ang liwanag, ang mga salaming bintana ay tanaw ang buong lungsod. Kakaunti ang papel sa kanyang mesa. Lahat ay maayos hanggang sa puntong nakakapanlamig. Umupo siya at sinenyasan akong umupo sa tapat niya. Magsalita ka, direkta niyang sinabi. Bakit ka naglakas loob na tumayo? Huminga ako ng malalim. Dahil po kung mananahimik ako, dahan-dahan kong sinabi, ako po ang sisisihin at hindi ko po iyon tatanggapin. Tumango siya. Pero hindi sapat yon, sabi niya. Alam mong hindi biro ang kalabanin ang management. Tiningnan ko siya. Alam ko po. Ang pagkakakilanlan ay nagsimulang mabunyag. Sumandal siya sa upuan. 4 na taon na ang nakalipas, Project X. Ikaw ang nakatuklas ng butas. Bahagyang kumabog ang dibdib ko. Opo, hindi ka gumawa ng gulo noon, umatras ka. Dahil bata pa po ako noon, sagot ko. At wala po akong kapangyarihan. Tinitigan niya ako ng matagal. Ngayon iba na. Tumango ako. Ngayon po may ebidensya ako. At hindi na po ako nag-iisa. Ngumiti siya ng napakaliit, halos hindi mapansin. Matalino ka, sabi niya. At matatag ka. Pagkatapos ay inilagay niya ang isang manipis na folder sa mesa. Ito ang pansamantalang desisyon. Magpatuloy ka sa pagtulong sa legal. Hayaan mo na sa akin ang iba.
Tumayo ako at yumuko. Salamat po, sir. Tiningnan niya ako at nagdagdag ng isang pangungusap na nagpatigil sa akin. Wala kang utang na loob kanino man sa kumpanyang ito. Sa katunayan, sila ang may utang sa'yo. Ang bagyo sa bahay ng aking biyenan. Gabi na ako umuwi. Maliwanag ang mga ilaw sa bahay, iba ang atmosfera. Nakaupo na ang biyenan ko sa sala. Ang asawa ko ay nasa tabi ng bintana. Halatang tensyonado. Pagpasok ko agad na nagsalita ang biyenan ko. Anong nangyari sa kumpanya? Ang boses niya ay hindi na malamig kundi may halong pag-aalala at takot. Ibinaba ko ang aking bag at kalmadong sinabi na suspinde po si ate dahil sa akin. Nagmamadali siyang nagtanong. Tiningnan ko siya. Dahil po sa ginawa niya, natahimik ang kwarto. Tumingin sa akin ang asawa ko. Sa unang pagkakataon, hindi niya iniwasan ang aking tingin. Anong ginawa mo? Mahina akong sagot. Hindi ko lang po inako ang kasalanan ng iba. Hinigpitan ng biyenan ko ang kanyang mga kamay. Alam mo ba kung sa anong sitwasyon mo inilagay ang buong pamilya? Tumango ako. Alam ko po. At ginawa ko pa rin. Mabigat ang hangin. Sa huli tumayo ang biyenan ko. Bumaba ang boses. Iba ka sa inaakala ko. Tiningnan ko siya at dahan-dahang sumagot. Kayo rin po. Ang pagbabagong hindi na maibabalik. Noong gabing yon, nakahiga ako sa kwarto at nakatingin sa kisame ng matagal. Alam kong mula sa sandaling tumunog ang sampal sa labi, hindi lang karera ng hipag ko ang gumuho, kundi pati na rin ang posisyon ko sa pamilyang ito ay nagbago na magpakailanman. Hindi na isang masunuring manugang, hindi na isang empleyadong madaling sisihin, kundi isang taong nangahas magsabi ng hindi at napatunayan ang kanyang halaga. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi na naging pareho ang kumpanya. Walang opisyal na anunsyo, walang mahabang email. Sapat na ang isang umaga na hindi na nakita ang hipag ko para maintindihan ng lahat na may malaking nangyari. Ang mga departamentong dating sunod-sunuran sa kanya ay naging maingat. Ang mga taong dati yumuyo ko ay ngayon nag-uusap ng pabulong, nagpapanatili ng distansya. At ako mula sa isang pangalang iniiwasan ay biglang naging isang taong mas tinitingnan ng mabuti. Hindi pa paggalang, hindi pa rin pala kaibigan kundi pag-iingat. Mga bulungan sa likuran. Papasok sa trabaho narinig ko. Suspendido daw si Ma'am Dayan dahil sa eksena sa labi. Manugang pero dumiretso sa taas. Hindi basta-basta. May tumingin sa akin ng may paghanga, mayroon namang may pagdududa at mayroon ding takot. Naintindihan ko kapag may isang taong nangahas na sirain ang lumang sistema, hindi lahat ay masaya. Walang atrasan sa pamilya ng asawa ko. Noong gabing iyon muling nag-usap ang pamilya. Sa pagkakataong ito wala nang nagpapakita ng kalmado. Ang biyenan ko ang unang nagsalita. Tumawag ang ate mo. Tumingala ako. Ano po ang sabi niya? Bumuntong hininga siya. Sabi niya, sinira mo raw ang lahat. Sinadya mo raw siyang pabagsakin para umangat. Ngumisi ako. Kung wala po akong ginawa, baka ako po ang natanggal sa trabaho ngayon. Matagal na nanahimik ang asawa ko. Pagkatapos ay nagsalita siya, paos ang boses. Umiiyak siya. Tiningnan ko siya. Sa unang pagkakataon, hindi ko na siya nakitang nasa gitna. Mahina akong nagtanong, sino ang pinaniniwalaan mo? Ang tanong ay bumagsak sa kwarto na parang isang bato. Tumingala siya at tiningnan ako, ang kanyang mga mata ay pagod ngunit malinaw. Naniniwala ako sa katotohanan. Hindi na nagsalita pa ang biyenan ko. Tiningnan niya lang ako ng matagal at sinabi ang isang bagay na ikinagulat ko. Pinili mo ang mahirap na daan. Tumango ako. Alam ko po, ang huling pagtutol. 3 araw ang lumipas, muling lumitaw ang hipag ko. Hindi sa kumpanya, kundi sa harap ng aming bahay. Pauwi ako mula sa trabaho nang makita ko siyang nakatayo roon. Walang formal na damit, walang takong. Isang babae na may mapupulang mata at pagod na muka.
mag-usap tayo. Ang boses niya ay hindi na mayabang, ngunit hindi rin malumanay. Nag-usap kami sa sala. Tiningnan niya ako at mapait na ngumiti. Panalo ka na, umiling ako. Hindi ko po ito tinitingnan bilang isang kompetisyon. Hinigpitan niya ang kanyang mga kamay. Kung hindi mo ginawa ang tawag na iyon, iba sana ang lahat. Tiningnan ko siya. Kung hindi niyo po ako sinampal sa labi, meron pa po sana kayong paraan para makaatras. Pumikit siya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, napakahina ng boses. Alam mo ba kung ano ang kinuha mo sa akin? Sumagot ako ng walang pag-aalinlangan. Kinuha ko lang po pabalik ang hindi dapat mawala sa akin. Tumayo siya at tiningnan ako sa huling pagkakataon. Hindi ka magiging payapa. Mahal ang presyo ng pagtayo ng tuwid. Dahan-dahan kong sagot. Nabayaran ko na po. At para sa akin sulit ito. Tumalikod siya at umalis. Sumara ang pinto. Isang tahimik na pagbabago. Noong gabing iyon nakaupo akong mag-isa sa kwarto nakatingin sa labas ng bintana. Hindi ako masaya, hindi nagagalak. Tanging isang malinaw na pakiramdam nakatawid na ako sa isang puntong hindi na mababalikan. Hindi na ako titingnan ng pamilyang ito tulad ng dati. Ganon din ang kumpanya. Ngunit kapalit nito hindi ko na kailangang yumuko kanino man. Isang linggo pagkatapos ng maingay na araw sa lobby, isang opisyal na anunsyo. Ang ipinadala walang palamuti. Walang paligoy-ligoy, maikli at malamig. Ang Chief Operating Officer ay opisyal ng tinanggal sa tungkulin. Ang kaso ay ipinasa sa mga awtoridad para sa karagdagang imbestigasyon. Natahimik ang buong kumpanya. Walang nagpakita ng gulat. Naintindihan ng lahat na isang panahon ang tunay na nagwakas. Hindi na bumalik ang hipag ko. Walang bakas sa mga meeting email o pamilyar na pasilyo. Ang taong dating naglalakad na may awtoridad ay naglaho na parang hindi kailanman umiral. Ang huling tawag, isang gabi, habang naghahanda akong matulog, tumunog ang telepono ko. Numero ng hipag ko. Tinitigan ko ang screen ng matagal bago sagutin. Aalis na ako ng paos at pagod ang kanyang boses. Saan po kayo pupunta na nung... Tanong ko. Sa ibang bansa, baka hindi na bumalik. Hindi ako nagsalita. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpatuloy siya. Alam mo ba, hindi ko akalaing matatalo ako sa ganitong paraan. Dahan-dahan kong sagot. Hindi po kayo natalo sa akin. Natalo po kayo sa sarili niyong mga gawa. Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ay sinabi niya, nang napakahina, ingatan mo ang sarili mo. Hindi madali sa bahay na yan. Sumagot ako, alam ko po. Natapos ang tawag. Walang luha, walang paninisi. Tanging 2 taong naglakad na sa magkaibang direksyon. Hindi na tulad ng dati ang pamilya. Nagbago ang biyenan ko. Hindi naman naging malumanay, ngunit wala na ang paghamak. Isang umaga sinabi niya sa akin habang nagtitimpla ako ng tsaa. Hindi ka tulad ng manugang na inakala ko. Ngumiti ako. Hindi ko rin po gustong maging tulad noon. Hindi na siya nagsalita pa. Iba naman ang asawa ko. Hindi na siya tahimik at umiiwas. Nagsimula siyang tumayo sa tabi ko, hindi sa malalakas na salita kundi sa kanyang presensya. Minsan hinawakan niya ang aking kamay at sinabing, "Sorry dahil hinayaan kitang mag-isa." Sumagot ako, "Sapat na ang nandito ka ngayon." Ang aking desisyon. Isang buwan ang lumipas, nagpasa ako ng aking resignation. Walang pumilit, walang nanggipit. Tiningnan ako ng chairman at nagtanong, "Sigurado ka na ba?" Tumango ako. Ayoko pong manatili sa isang lugar na laging magpapaalala sa akin na minsan na akong nasampal. Ngumiti siya ng napakaliit. Malayo ang mararating mo. Umalis ako sa kumpanyang iyon ng taas noo. Hindi dahil nanalo ako, kundi dahil wala na akong utang na paliwanag kanino man. Ngayon kapag binabalikan ko ang lahat, wala na akong nararamdamang sakit. Tanging isang malinaw na bagay, hindi ang may pinakamalakas na boses ang siyang mas malakas. Hindi ang may posisyon ang laging tama. At hindi palaging pagsuko
ang kahulugan ng pananahimik. Ang sampal sa labi noong taong iyon ay kumuha ng aking inosenteng pananaw. Ngunit kapalit nito, binigyan ako nito ng kakayahang tumayo, ng tuwid sa natitirang bahagi ng aking buhay. Kung may magtatanong sa akin kung nagsisisi ako, ang sagot ko ay hindi. Dahil kung papipiliin ulit, tatayo pa rin ako. Aral mula sa kwento. May mga pagkakataon sa buhay na tayo'y naitutulak sa isang sulok. Hindi dahil tayo'y mali, kundi dahil tayo'y masyadong mabait. May mga taong naniniwala na ang kapangyarihan ay nagbibigay sa kanila ng karapatang manginsulto, na ang posisyon ay lisensya para yurakan ang iba. Ngunit ipinapaalala sa atin ng kwentong ito ang isang malinaw na bagay: ang tunay na kapangyarihan ay wala sa upuang inuupuan mo, kundi sa iyong kakayahang tumayo ng tuwid. Ang pagpapakumbaba ay mahalaga, ngunit hindi ito nangangahulugang pagpapaapi. Ang pananahimik ay maaaring magpanatili ng kapayapaan sa labas, ngunit ang katotohanan ay mapoprotektahan lamang kapag may isang taong nangahas magsalita. Ang babae sa kwento ay hindi nanalo dahil sa paghihiganti o sa pagpapabagsak ng iba. Nanalo siya dahil hindi niya tinanggap na akuin ang kasalanan ng iba. At minsan sapat na ang isang beses na pagtayo sa tamang pagkakataon para baguhin ang takbo ng buong buhay mo.